Sige po, basahin po natin ang ating pag-aaralan sa umagang ito, simula sa Matthew chapter 28, verses 16 to 20. Sige po, sama-sama po natin basahin. Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." Dakilang Diyos, minsan pa pinagpapasalamat namin ang umagang ito. Salamat po muli sa iyong presensya. Mula pa sa aming pag-aawitan, Panginoon, nadama na namin, Panginoon, ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. At sa aming pagpapatuloy sa pag-aaral namin ng iyong salita, patuloy na mangusap ka sa bawat puso namin. Ikaw ang aming tagapagsalita sa gabing ito. At maihayag yung katotohanan, maihayag po, Panginoon, ang nais mo po sa iyong mga salita. Higit sa lahat, Panginoon, alam namin na hindi kami lalabas sa lugar na ito, na hindi namin madadala ang iyong salita at magagamit namin sa pang-araw-araw namin buhay. Maraming salamat po. Salamat sa worship team na ginamit mo. At sa iyo ang lahat ng papuri at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Morning po sa bawat isa po sa atin. Muli, magandang umaga po dun po sa ating narito sa Kuwait at ganoon din naman yung ating mga kapatid na nandun po sa iba't ibang lugar sa sulok ng mundo. Lalong-lalo po sa Pilipinas dahil tayo po ay Pilipino. So sa gabi po, sa umaga pong ito ay muli itong ating teksto na binasa ay sabihin na natin na lagi na natin naririnig, common na sa atin itong ano na to. At alam po natin, I believe lahat po tayo na narito sa umagang ito, karamihan po sa atin, alam po natin itong teksto na ito. Lalong-lalo na po kung tayo po yung mga Kristiyan. Amen. Dapat ito po yung pinakaunang i-memorize natin sa ating buhay nung tinanggap natin ang ating Panginoon sa Kristo. Sabi po muli doon sa ating binasa, sa verse 16, "Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go." Ang ating pong Panginoon ay inatasan ang kanyang mga disipulo. Yung 11 disciple kasi na si Judas wala na doon. That time, naghahanap pa sila ng ipapalit kay Judas. At inatasan sila pumunta doon sa Galilee para po sa isang layunin. No? Particular purpose. At yung layunin na yun yung gusto ng Panginoon na ma-fulfill ng kanyang mga disipulo. Punta mo tayo sa disipulo. At ito po yung last meeting ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo, sa kanyang 11 disciples before He was ascended to heaven. Para i-fulfill yung purpose na yun. Ano po yung purpose na yun? No? Ang sabi po doon, paki-ano nga po sa susunod na slide. So, kinamisyon niya po yung ating mga disipulo ng Panginoon, yung disipulo ng Panginoon, para po mag-go. No? Yung go ay is a word commission. At ang ibig pong sabihin dyan, pag sinabing go, ay hindi po yan yung passive, no? Go. Talagang intentionally, dapat pupunta ka, hindi lamang go, hindi lang pakiusap, but pag binasa natin go, it's a command of God, no? Sinabi niya doon, go. Wala nang rason-rason. Basta go, 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 sabi ng Panginoon doon.
At masasabi natin na itong pinag-utos ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo, it is a great commission. O hindi lamang commission na simple, but it is a great commission. At ang sabi po dyan sa commission, it is an instruction, command, or role given to a person or a group of people entrusted by a government or other official body with authority to do something, to be sent out to fulfill a particular purpose. So yun po yung kinommission po ng ating Panginoon, ang kanyang 11 disipulo. And that was 2,000 years ago, more than. At binabasa natin itong salita na ito hanggang sa ngayon, ating kapanahunan, at hanggang sa mga susunod pang kapanahunan, kapag tayo nawala na dito sa mundo, it will be the same commission na bibigay po ng ating Panginoon sa bawat isa na nananampalataya. Ang sabi doon, ipinadala niya yung disipulo to go. Ang disciple, hindi lang nalilimitahan po yan doon sa olden times na 11 disciples. Pag sinabi po natin disciple, yan po yung tagasunod ng ating Panginoon. No? Ngayon, ang tanong po, tayo po ba'y tagasunod ng ating Panginoon? Amen. Naniniwala po ba tayo na tayo'y tagasunod ng Panginoon? Parang isa lang, parang si Pastor Okalay narinig. At naniniwala po kaya ang Panginoon na tayo'y tagasunod nga ng Panginoon. Challenge po yan. Una, naniwala ba tayo na at bago ka maging tagasunod ng ating Panginoon, bago pa tayo maging tagasunod ng ating Panginoon, may process. Hindi ka naging tagasunod na sumunod ka lang na hindi mo alam kung anong gagawin mo, saan ka pupunta. Bago po tayo naging tagasunod ng ating Panginoon is first of all, we have to know. We have to establish yung relasyon natin sa Panginoon. Pinakauna-una, kailangan na-establish po yung relasyon. Kasi paano ka susunod sa isang tao na hindi mo kilala kung sino yung sinusundan? Liwanag po. Kaya importante na bago ka sumunod, kilala mo yung sinusundan at meron kang relasyon. Pagka inutusan ka ng isang tao hindi mo kilala, of course hindi ka susunod. Pero isa pang tanong, kilala ba natin yung sinusundan natin? Mahalaga po yun. Kilala po ba natin yung sinusundan natin? Napakahalaga pong tanong po yan. Ngayon, anong sabi po doon sa Great Commission? Ano yung purpose na tayo po ay sa isang pagkakataon ng ating buhay, tayo ay nakakilala sa Panginoon, tinanggap natin ang ating Panginoon sa iba't ibang kaparaanan. Ako po, I remember when I received our Lord Jesus Christ. That was long time ago, 1989. At doon po yun sa munisipyo ng Caloocan. At doon po, habang kami po ay dumadaan doon, yung aking paningin ay napapunta doon sa isang entablado na nandun ang pastor, nandun nagkakantahan, at inihahayag ang salita ng Panginoon. At ako po'y napano doon, napatigil, at nakikinig. At naramdaman ko na lamang po yung salita ng Panginoon. And I do believe hindi lamang ako, tayo pong lahat sa iba't ibang kaparaanan, nang dumating ang salita ng Panginoon sa atin, iba ang dating. At nung dumating po yun sa puso ko, talagang hindi ko na maraya, umiyak na ako, tumutulong na yung sipong ko. Talagang ramdam na ramdam ko ang pangungusap ng Panginoon. At hindi lamang sa isang tao, doon sa nangusap ang Panginoon sa bawat isa sa atin, alam niyo po, at alam ko naiintindihan yung ibig ko sabihin, naramdaman natin ang pangungusap ng Panginoon at pumasok sa ating puso at ito yung unti-unting nagbabago sa ating buhay. Amen? At anong pong purpose? Anong sabi? Ngayon na tayo po ay nakatanggap sa ating Panginoon. Hindi po natatapos ang pagtanggap
para pa tayo ay magkaroon ng talagang sinasabing malalim na relasyon at makita natin yung layunin ng Diyos sa ating buhay. No? Ang sabi po dyan, hindi ka tinawag ng Panginoon, hindi ka hinipon ng Diyos, wala lang. Para lang ikaw ay i-bless. Masarap po, lahat po tayo nakaranas ng blessing ng Panginoon. Ang ganda nga ng mga awitin natin eh. Parang sabi ko nga, akmang-akma, share mo na yun, di ba? Ang Diyos na pinagmumulan ang lahat ng pagpapala, ng kagalakan, ng kapayapaan, ng lahat-lahat, meron pa bang iba na pwede pa tayong hanapin bukod sa ini-offer o sa naranasan natin sa Panginoon? Meron pa po ba? Parang, meron pa po ba? Baka sobrang tapang mo kaya natatakot kayo. Diba? May mga sarili-sarili tayong experience at naranasan po natin. Kaya naman, ang sabi ng Panginoon, okay, naranasan mo to, pwede bang gawin mo naman ito sa akin? Ano ganun sinasabi ng Panginoon? Sabi po doon, go! Ang sabi po dyan, pakiat po, make disciples of all nations. Sabi nga natin, hindi nalimitahan sa church lamang, o sa mga teachers lamang, o sa mga disipulo, of course, sa disipulo ng Panginoon noong unang panahon, hindi sa mga leaders lamang, hindi sa mga nag-lead ng evangelism, kundi kapag tayo po ay follower ng Panginoon, tagasunod, no? At hindi lamang tagasunod, kung nag-aral po kayo ng NLD, ang sabi po doon sa we are adopted children of God, di ba? Tayo po ay inakong mga anak ng Diyos at bilang anak, kagaya ng relasyon ng anak sa magulang, nararapat lamang na tayo po ay sumunod. Di po ba? Nararapat po. So, make disciples of all nations. Ang sabi po doon, make disciples of all nations. Sabi doon, Acts 1:8. You will be my witnesses. Saan po? Jerusalem, Judea, Samaria. No, nagsimula sa bayan po ng ating Panginoon, sa Judea, sa Samaria, at pag i-research po natin yung relasyon ng bawat bansang yan, ng bayan na yan, yan po ay may mga conflict, lalo na sa Samaritan area. But ang ating Panginoon po ay He tear down the wall of hostility, yung pagkakawatak-watak. Nung siya po ay napako sa krus, doon niya po linano o pinag-isa yung kahit saan man tayo naroroong lugar, anumang lahi natin, anumang kulay natin, mataas man siya, mababa man siya, brinake niya po yan. Lalong-lalo na po, at ang sabi doon, to the very ends, no? Doon sa bawat sulok. So, ibig sabihin, wala nang pinipili. Meron akong word doon na nasabi ko doon sa nung habang tayo nag-worship. Walang pinipili ang puso ng Panginoon. No? Walang pinipili. Lahat po tayo, mayaman ka, mahirap, kailangan mong professional ka, hindi ka professional, kailangan nating kumayo, kailangan natin, kung hindi ka pa, maaaring hindi mo pa naiintindihan yung salitang hayo o go, kailangan nating tumanggap ng salita ng Panginoon. Make disciples of all nations. Ang sumunod po, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Sa iglesia po, napakahalaga yung baptism. Kaya kung kayo ay hindi pa nababautismuhan, huwag nyo na pong ipagpabukas. Unang-una, it's a command of God. Ito po ay isang declaration publicly na ina-acknowledge nyo yung resurrection, yung death and resurrection ng ating Panginoon. Same thing with us. We acknowledge that we are sinful, we are sinners, and we need to be resurrected. Need to be resurrected para tayo bigyan ng buhay ng Panginoon. But then, gaya ng ating napag-aralan, hindi po yan ang nakakapagligtas. Ito ay very importante, it's a completion. Sabi doon, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
Taas nga po yung kamay na hindi pa nagpapabaptize. Sige po. Wala. So kung hindi po kayo pa nagpapabautismo, wag na po kayong magdalawang isip. By faith. Pero dapat natanongin niyo rin yung pastor, ano po ba ibig sabihin doon? Meron din orientation po doon. Pero wag na po, bukas na lang, ay hindi pa ako ready. Wala akong ready. Ready ka lang kapag totoo mong tinanggap ang ating Panginoon. Amen? Doon lang tayo magiging ready. Sunod po. Teaching them to obey everything. Nagsimula po tayo, nakapakinig ng salita ng Panginoon, tinanggap ng buong puso natin ng Panginoon. Nagkaroon po tayo ng relasyon pero hindi po natitigil doon. Sabi po doon, teaching them. Ibig sabihin po, yung pagiging disciple din ay hindi ka natigil na sumunod na maghayo, mag-aral din. No? Mag-aral, magturo, pag napag-aralan mo, turo. Dito po sa Kuwait, hindi po ito ating bayan. At pagdating ng araw, tayo po ay lilisan. No? At panibagong, lalo na po kami, lalo na po ako, senior citizen next year. So, may mga plano po ang bawat isa, kahit nga hindi ka pa senior citizen, mga nagpaplano kang mag-ibang bayan, pumunta. Kung tayo po ay tagasunod ng ating Panginoon, i-aim po natin na mag-disciple. Hindi, ibig sabihin, tagasunod mo tagasunod ng ating Panginoon, ituro kung ano man yung natutunan natin sa salita ng Panginoon, para naman kung ikay umalis, siya naman din ay makapagturo. Cycle po yun. At napakahalaga po ng pagtuturo. Kasi sa pagtuturo, doon din naman din tayo natuturuan. Okay? Yun po. Sumunod po. At ang sabi ng Panginoon, promise. And surely I am with you always to the very end of the age. Ilang pangako na po ng Panginoon ang natupad na po sa inyo. Kayo lang po makakasagot. Sa akin, marami na po. At yung mga pangako na yon, simple na po yun. Actually, yung mga pinanalangin, pero may mas mahalaga pa doon sa mga personal nating panalangin at yung sinasabing paghayo, pag-go. Minsan, hindi tayo, sabihin na natin, tanongin natin ng sarili natin. Sa buong panahon na tayo po'y nakakilala sa Panginoon, every one of us nagpo-fall po sa ganito na situation. Marami po, bawat isa po sa atin, may pagkukulang. Natanong ko na rin sa sarili ko yan, Panginoon, nung unang, ang tagal ko na sa iyo, pero parang wala pa akong nadadala. Kailan kaya ako makapagdadala? Sana po, I believe also na nangusap din ng Panginoon kasi yun ang Great Commission niya, yun ang commission niya sa atin, magdala, no? Humayo, magturo, ipakilala siya. At ang pangako ng Panginoon, sabi niya, surely I am with you always, to the very end of the age. Mga simpleng pangako ng Diyos na namuo sa buhay niyo, o natupad ng Panginoon, ito pa kaya na hindi niya tutuparin dahil ito ay Kanya. No? Kanya ito galing sa Panginoon. Siya mismo nagsabi. Sige po, sumunod po. Isang challenge po nung nag-research ako, sabi doon, ang global population po as of 2024 ay umaabot na ng 8 billion. Okay, ano po, yes. Yan. 31% daw po ng world population ay Christians, pero iba-iba pa. Downline dun sa Christian, may Catholic, merong Protestant, Orthodox, at iba pa. At doon sa 16%, ito yung mga walang affiliation sa pagiging Kristiyano, hindi naniniwala, sabihin natin. So, 31 plus 16%, ilan po? 46.
So, ibig sabihin, hindi ko na binanggit yung iba pa, no? Alam nyo na yung remaining 53%, no? Pwedeng yung kapatid natin dito, o yung mga sumasamba sa Buddha, sa Hindu, o ano ba man. Yun po yung yun po yung 53%. Imagine 53%. Ang sabi po sa Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Gusto niya na po bang dumating ang Panginoon? Dahil ang pagdating ng Panginoon, yun po yung kaganapan ng pangako ng Diyos, di po ba? Kahit minsan magandang buhay natin dito, hindi perpekto ang buhay dito. At lalo pa nga doon sa hindi nagiging maganda ang buhay sa mundo. Dapat yun yung inaasam na sa Panginoon, dumating ka na nga kasi maraming sobrang injustices, no, na nangyayari sa mundo. At maraming mga taong talaga namang sabihin na natin, ang buhay ay nawawala ng direksyon. Pero hindi pa dumadating ang Panginoon, maaari, although hindi natin alam ang pagdating, pero yun ang sabi ng Panginoon, will be preached in the whole world, kasi baka hindi pa nga na ibabahagi yung salita ng Panginoon. And then, the end will come. So, isang dahilan ng delay ng pagdating ng Panginoon, ayon doon sa ating nabasa, maaari, yung hindi pa na ibabahagi o hindi pa yung iba nakakarinig man lang ng salita ng Panginoon. Minsan tatanungin, gusto ko naman, i-desire naman ako, paano ba mag-disciple? Ang pag-disciple, process din po yan, pero kailangan din talaga, we have to invest our time. Sabi ni Pastor Jopet lagi, invest time, invest your talent, invest your treasure. May investment. Una sa lahat, manalangin po tayo, nabigyan tayo ng kakayahan ng Diyos, no? Yung talagang courage. Kasi hindi po talaga may intimidate. Pag nakita mo lang yung tao, parang manager to, parang hirap naman ito. Hayuan. Tapos nakita mo yung sarili mo, sunod po. Why? Nauna na ako doon. Why hindi tayo makato? Yung binasa po natin noong una, in-underline ko po yung some doubt. So, dyan po muna tayo iikot. Some doubt. Sige po. What makes a person doubt? Pwede, no? Magdududo tayo. Anong pagdududo mo? Totoo ba yung ibabahagi ko? Hindi ko naman nararamdaman. Para namang hindi yata totoo. Lalo-lalo na kung tumitingin ka doon sa kabilang religion. Na parang dami nila, parang nagkakaisa sila. Samantala kami dito, hindi. Pwede yun. Pwede. Yun ang sinasabi kay gaya ni Moses, Exodus 11. Panginoon, sabi niya, sino ba ako para ipadala mo dito sa Pharaoh na to at iligtas itong children of Israel? Wala na akong aral. Tapos bulol-bulol pa akong magsalita. Hindi ko kakayanin. So minsan ganun po yung ating Pero gaya uli ng naalala ko doon sa NLD, ano yung sabi? Sharing the gospel is what? Simply taking the initiative to share Christ by the power of the Holy Spirit and leaving the result to God. Mahirap po ba yun sa Panginoon? Panginoon yun, ngayon pa lang, pwede niyang ipasok sa isip natin kung ano yung gusto niyang sabihin sa atin, kung anong gusto niya. Kasi Diyos yun, makapangyarihan, bumubuhay nga ng patay. Bumabasa ng isip, nakabasa ng isip, nakakabasa ng laman ng ating mga puso. Yun pa kaya isupply niya yung need para tayo makapagbahagi ng salita ng Panginoon. At gaya ng ating sinabi, hindi kinakailangan nag-aral ka ng 1 taon sa NLD. Pero kailangan po yun, share the Word of God and pray for it
simply in your own simple way of sharing. Sumunod po. Kahit isa sa mga doubt, nagkukos ng doubt, ay yung pwedeng mga pagsubok, no? Si John the Baptist, nung una talagang siya, ihari ang daan. Ito ang Panginoon. Siya ang Messiah, tagapagligtas. Nung nakulong na po siya, dahil siya'y hinahantin siya ni King Herod, nasabi niya po yan, and ask him, are you the one who is to come? Or should we expect someone else? Minsan may mga tanong po tayong gano'n, which is natural po yun. Pangatlo, kay Peter, no? Isang pwedeng dahilan na nag-ugat para mag-alangan tayo mag-share ng salita ng Panginoon is fear. Di ba? Nung si Peter po ay nasukol, na corner nung mga tao at nakita siya at pamilya yung face niya sa mga tao. Di ba ikaw yung tagasunod ni Kristo at tinanggi niya ng 3 beses ang ating Panginoon. It's because of fear. Pero hindi po natapos lahat dyan, di ba? Pagkatapos nun, na-realize ni Peter, yung kanyang, ibig sabihin, imperfect tayo. May mga kakulangan, may doubt, pero hindi tatapusin ng Diyos. Yung kakulangan natin, yung takot natin, para hindi maayayat ang salita ng Panginoon. Sige po. Sabi po doon, not being certain, sorry, parang namali yung pero kailan, not being certain about something, especially how good, how true yung salita ng Panginoon o yung pinag-uutos ng Panginoon. Doubt, no? Doubt. Sige po. Ito po yung nabasa ko sa isang, ang ganda nung sabi niya eh. Basahin po natin ang lahat. Agree po ba tayo doon? Amen. Ang ganda ng pagkasabi niya. Totoo may doubt, malaki ang doubt, yung size to napakalaki, pero kailanman sabi doon, but their size cannot eclipse. Nung nakaraan lang, nakita natin total eclipse na natabunan yung araw ng buwan at nagkaroon ng total eclipse. Natatabunan ng katotohanan ng Panginoon ang kanyang pagkabuhay, ang kanyang pagkamatay at pagkabuhay, natatabunan ng lahat ng iyon. Ang pwede natin ipagduda. If you believe that our Lord Jesus Christ has died for our sins, for the whole world, after 3 days, He was resurrected. Do you believe? Amen. If you believe on that, dapat yung doubt natin. Although, real talk, may doubt. Pag dumating yung doubt, remember that Jesus died and He was resurrected. He completed the work doon sa krus ng Kalbaryo. Doon niya tinapos, no? Yung go, nung sinabi ng Panginoon, go! That was after His death. Natapos na, di ba? Dun sa 7 last word, it is finished. Natapos na. Lahat doon, ipinakita na pwedeng pagdaan ng tao ibang problema, sa relasyon, sa kung ano-ano pa man. Tinapos na ng Panginoon. Siya ang kasagutan. Sabi doon sa ating inawit, ikaw ang aking kapayapaan. Ikaw ang aking kagalakan. Ang Diyos ang lahat-lahat na pwedeng pagkunan natin na wala ang tao at wala ang pera. Amen? So why? Why cannot go? Sige po. Sige po, please.
Yeah? Yeah? It is a great commission. What makes it great? Dahil ka sa Panginoon. Diyos yun eh. Sa dami ng salita ng Panginoon na napag-aralan natin at napatutuhanan ng ating Panginoon, tanggalin na po natin yung pagdududa. This is the time na tanggalin mo na pagdududa para makahayo na tayo. Wala na yung agam-agam, no? At ang Diyos lamang, ang ating Panginoon lamang, ang may authority, no? The power or right to give orders, make decision, and enforce obedience. Salamat po sa ating mga pastor, no? Praise and thank God po. God bless po sa buhay ni BJN, sa buhay po ni Pastor Jobet, at sa lahat po ng pastor, at sa lahat po ng talagang nagsusumikap na umayo, na naniniwala sa paghayo, na naniniwala sa pamamagitan ng paghayo, makasusumpong sila ng buhay. Salamat po. At sabi, kung may authority ang Panginoon, sabi doon, all authority in heaven and on earth has been given to our Lord Jesus Christ. Therefore, go. Yun ang authority natin, ang ating Panginoon. Unless hindi natin alam kung sino yung nag-uutos, gaya ng ating sinabi kanina. Pulis na lang, pag nakita na natin, takot na takot tayo. Dahil yun yung authority ibinigay din ng ating Panginoon. How much more yung gumagawa ng authority? And He Himself is the authority. Dapat, ano tayo? Yun po rin ang prayer ko na bakasyon ko sa... Meron po tayo no, na mga... Kahit yung hindi kinakailangan na lumabas po tayo, unahin din natin lalo na ang family, no? At yun din yung gusto kong gawin when I visited doon sa aking anak. Gusto ko siyang mahayuan. Kasi aminin natin, although tayo'y Christian na, ang iba ating miyembro ng pamilya ay hindi pa. At yun po yung pinakamahirap. At yun po yung number one na pwedeng mag-persecute sa atin. Pero sabi ng Panginoon, nasa Kanyang authority. At kapag nasa Kanyang authority, at kapag tayo sumusunod sa ating Panginoon, mahirap ba niyang ibigay yung same authority na pwede niyang ibigay sa atin? Mahirap po ba? Kaya niya, di po ba? Anak po tayo ng Panginoon. Ibibigay po niya yan. Kung may takot po tayong maghayag, for whatever reason, remember the authority of our Lord Jesus Christ. He is our authority. Jesus Christ's authority on earth, no? Christ's authority, bakit ka dapat maniwala? In the beginning, Genesis, sabi ko doon, Christ's authority sa Genesis, no? Sabi doon, 1:26. Kasama niyang nilalang ang katauhan, ang buong mundo, kasama ang tao. Pangalawa, Christ the sustainer. Siya ang nagsusustain kapag tayo po ay anumang problema yung dinadaanan natin, naalalagpasan yung problema. May problema po bang nananatili? Di po ba wala? Ang problema dadaan at dadaan. Pero hindi nananatili because God is with us. He sustained us. Praise the Lord. Maging doon sa senaryo na pinatigil niya, kinuman niya ang wind to stop. Diba? That is the authority of our Lord Jesus Christ. Pero hindi yan mo gagamitin. Pinapaalam na may authority ang Panginoon sa lahat. Pero hindi mo gagamitin sa personal. Panginoon, hindi ulan bukas. Hindi po ganoon ang application ng authority. Diyos lang nakakalam. Siya lang yung pwedeng magbigay ng authority. May mga ganoon kasi na, pag-pray natin na hindi umulan. Hindi po ganoon. Diyos lang ang pwede nun.
May authority rin siya. Hindi lang living creatures sa pinag-uusapan po dito, yung mga hayop, di ba? Nung pinagbabayad siya ng tax, sabi niya, sige, itinapon niya yung ano, sige, itapon mo yung ano, lalabas siya ng isda at meron niyang coin. Nauutusan niya lahat. Makapangyarihan ng Diyos. Ano pa? Sa sickness, no? Marami siyang binuhay. Hindi lamang, marami siyang pinagaling, bulag, pilay, at iba't ibang klase ng araw, ang grabing sakit doon na leprosy, no? Pero ngayon, ang talagang kinatatakutan talaga ng tao ay cancer. Pero, may posible po ba sa Panginoon? He has the authority over sickness. Pero siyempre, nasa kalooban pa rin ng Panginoon. Ano pa? Demons. No? May mga psychiatrist tayo, may mga na sinasabing, anak ko may bipolar. Totoo po, right person, psychiatrist, main thing sa Panginoon. You pray na Panginoon, tulungan po yung anak ko. The Word of God heals any kinds of sicknesses mentally and physically. That lalong-lalo na po, di ba sabi doon sa salita ng Panginoon, the sting of death has no power. Sa krus ng Kalbaryo, finish. Yung kamatayan, wala nang kapangyarihan. Because after death, pag tayo namatay, sandali na yung buhay natin, ano ganuman kahaba, kaiksi ang buhay natin, it doesn't matter. Ang magmamatter po doon, yung pangako ng Panginoon, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Meron tayong tinatawag na buhay na walang hanggan. Na anytime tayong kunin sa kalooban ng Panginoon, nandun yung promise ng Panginoon. At isa sa pwede Panginoon, bago mo sana ako kuhain, makahayo man lang ako. Madala ko man lang itong aking kapatid na napakatigas sa ulo, itong aking anak na napakatigas sa ulo. Hindi kinakailangan lagi sa US, sa tawag doon, diyan sa city o sa souk, kahit po sa inyong trabaho, may problema yung trabaho niya, pray for him. Tell him that Jesus can solve every problem. May sakit yung katrabaho. Tell him, believe, Jesus can heal. Lahat nasa ating Panginoon. Walang rason para hindi po natin siya ipakilala sa tao, sa ibang tao. Lalo-lalo na po sa sinasabing Gentiles. No? Yung hindi talaga, wala man lang pinagkaanuhan na ano. Sige po. Sabi doon, Colossians 2:10, and angels. Ito pa pala. Meron pa siyang mapangyarihan over angels. Hindi nyo alam, dito tayo minsan, we've been protected because angels guided us. Kahit dito sa lupa, may angel, may mga tao pinapadala ang Panginoon na mukhang tao pero angel. Are we angel? Napatawa si RJ. No, we can be an angel, literally. Pero, of course, may angel talaga. Heavenly angel na pwedeng bumaba dito, guide tayo, ligtas tayo. Minsan magtataka, paano ko naligtas sa ganong aksidente? You never know. Angel, suddenly. No, God is great. God is good. Colossians 2:10. Basahin po natin lahat. And in Christ, you have been brought to fullness. He is the head over every power and authority. Sabihin niyo nga po sa katabing na ninyo, Jesus is our authority. We have the authority. Sige, sunod po.
Jesus Christ, wala kang lalagpasan at wala tayong pwedeng iwasan. He has authority on earth. He has authority in heaven. Sabi doon, parang sinasabi doon, do my business. Yung ibang business na hindi importante, although habang tayo nabubuhay, kailangan natin maghanap buhay, pero aside from doing our business para tayo kumain, gawin mo kapartner ang Panginoon, at the same time, use whatever possessions you have to be used para mag-glorify ang ating Panginoon. Yung sa tinatawag na mag-partake ka sa mission, mag-ano ka, contribute something, kung ano man yung pwede mong ma-share. Marami po pwede tayong makago. Kung hindi man tayo personally makago, dahil sa hanap buhay, pero kailangan talaga makago ka rin. Hindi exempted po yun. Pero at least man lang, baka ito pwede. Yung support, no? Support. Doon sa mga masisipag, mag-go. Pero hindi po exempted. Gaya na sinabi ng Panginoon, we are a follower of our Lord Jesus Christ. As a follower, we have to go. In my Father's house are many mansions. I go to prepare a place for you. No, yan ang pangako ng Panginoon. Kung iniisip mo, kailangan ako maghanap buhay kasi naranasan ko talagang kahirapan ng mga ko'y bata pa, kaya ang pamilya ko dapat ay hindi ganyan na maranasan. Maganda pong layunin po yun. Kasi pag mahirap ka rin, parang hirap din na ma-testify yung buhay mo kung hirap na hirap ka. Kaya maganda rin po yun. Pero ang layunin po natin ay talagang kung hindi dapat ihiwalay yun sa mga personal mo, bagkus dapat isama po natin yun, ano? Jesus Christ's authority in heaven, preparing a mansion for us. Anyway, kung tayo po ay mamatay at nangangarap kang maging milyonaryo bago ka man mamatay o mayaman, eh pagdating naman sa kamatayan, madadala ba natin yun? May iwan din naman natin. But praise and thank God, kung iiwanan mong legacy, anak ko, etong 50% na kayamanan gusto ko itulong sa mga Kristiyano. O, diba? Kasi di naman din talaga tayo makakago kung walang pera. So, kung inaasam yung yumaman, at alam nyo, sorry po dadating na yung panahon, eh mag-decide na po tayong ilaan o ibigay sa gawain ng Panginoon yung iba nating kayamanan, kung meron man. Amen? Next po, Jesus Christ, authority in heaven, judge. Kung siya yung tagapaghusga, ano man yung ginawa natin, yung sinasabing, once you are saved, you are saved. Saved dahil pangako ng Panginoon, pero He will consider kung ano yung mga ginagawa natin dito sa lupa. Because He will be our judge. In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of His appearing and His kingdom, I give you this charge. Sabi po ni Timothy. Kung alam natin ang Diyos natin ang maghuhusga sa atin, go. Kahit husgahan ka ng tatay mo, ng nanay mo, ano ba, sali ka ng sali, wala ka namang mapapala. Mas matakot po tayo pag Diyos po yung naghusga sa atin. Amen? Sabi sa 1 John 11, sige po, yung sumunod, hindi lamang ang authority niya is to give us eternal life. Yung eternal life, yung sinasabing walang hanggan. No? Na hindi na po tayo maghihirap, wala nang sakit, wala nang pagdurusa, lalakaran natin streets of gold. Diba? Yun nga lang may gold kang mali, tuwan-tuwa na tayo. Imagine mo, streets of gold. Bawat streets, gold. Hindi ba pwede, Lord, diamond? Pero gold, mas matimbang kay Lord yung gold eh. Sabi doon, and this is the testimony, God has given us eternal life, and this life is in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life.
So, gaya ng ating sinabi, nagsisimula po ang pagiging disciple natin, tagasunod natin sa Panginoon sa isang relasyon kapag tinanggap po natin ang ating Panginoon. Sincerely, with all our hearts, without having the feeling of, I don't feel it. Siya ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Malinaw po, whoever has the Son. Hindi, whoever has good things. Whoever who did good things. Whoever has the Son. Kasi yung Son, namuhay siya sa atin, mamumuhay siya sa atin, then it follow good works. Diba? Yun po yung sinasabi ng ating Panginoon. Whoever does not have the Son of God, does not have. Yan po yung ating access doon sa langit. Sige po. What makes it great? It's great. What makes it great? It is a great commission to bless people. Binibless tayo sa lahat ng pagkakataon. Nakakalagpas tayo sa mga problema. Ulit-ulitin natin. Nakakalagpas, yun nga, ito po yung summary. It is a great commission to save mankind from eternal damnation, and it is a great commission with a promise. With a promise. Diba? Yung mga anak natin, subukan mo bigyan ng pangako yung anak mo. Mabilis pa sa alas 4 yun. Kala nyo kayo ang author ng pangako. Diyos ang author ng pangako. Sige po. Dare to go. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Dare to go. Why cannot I go? Sige po. Acts, ito po yung pinakamagandang example ng go. Si Pablo, yung una example, bakit hindi sila nakago? Is yung bang inadequacy? Pangalawa, yung kay kay Peter, takot. At yung kay John the Baptist, situational reason. Minsan ganon. Pero ito si Pablo, once he came to know our Lord Jesus Christ, napakaganda pong testimony ni Apostle Pablo. Basahin po natin yan at bibigyan po tayo ng inspiration, encouragement. Ang sabi po doon, about noon, I came near Damascus. Suddenly, a bright light from heaven flashed around me. I fell to the ground and heard a voice say to me, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? I asked. I am Jesus of Nazareth, whom you are persecuting. He replied, my companions saw the light, but they did not understand the voice of him who was speaking to me. What shall I do, Lord? I asked. Get up, the Lord said, and go into Damascus. Go into Damascus. There you will be told all that you have been assigned to do. My companions led me by the hand into Damascus because the brilliance of the light had blinded me. A man named Ananias came to see me. He was a devout observer of the law and highly respected by all the Jews living there. He stood beside me and said, Brother Saul, receive your sight. And at that very moment I was able to see him. Then he said, the God of our ancestors has chosen you to know his will and to see the righteous one and to hear words from his mouth. You will be his witness to all people of what you have seen and heard. And now that you are waiting, and now what are you waiting for? Get up, be baptized, and wash your sins away, calling on his name. Yeah? Hindi po tayo naglilinis sa ating kasalanan. Kapag tumawag po tayo sa ating Panginoon, sincerely, siya po ang maglilinis. Kasi isipin natin, hindi ako makago kasi ang dami ko pa kasalanan. Process po ang maglilinis ang kasalanan ng buhay natin. At Diyos ang gumagawa nun po sa ating buhay. Ang kailangan po natin mag-comply. Pag sinabing, go, go! At sabi ko doon, when I returned to Jerusalem and was praying at the temple, I fell into trance and saw the Lord speaking to me. Quick!
Yung mga salitang, go, quick. He said, leave Jerusalem immediately because the people here will not accept your testimony about me. Lord, I replied, these people know that I went from one synagogue to another to imprison and beat those who believe in you. And when the blood of your martyr Stephen was shed, I stood there, giving my approval and guarding the clothes of those who were killing him. Then the Lord said to me, go, I will send you far away to the Gentiles. Pinipilit ni Pablo, nung nagising siya, namulat siya sa katotohanan, dito na lang ako, Lord. Ganun tayo minsan kung saan yung convenient, no? Dito na lang ako. Dito na lang po. Malayo po dyan, mainit. But sabi ng Panginoon, hindi. Go, I will send you far away to the Gentiles. Challenge mo natin dito, anumang sitwasyon ng buhay natin, lalong-lalo na tag-init. Of course, kailangan natin i-protect ang ating maraming pamamaraan. I-protect ang ating katawan. Totoo po naman yun. Pero hindi po yan ang rason para hindi tayo mag-go. Pwede, continuous pa rin. Online, maraming bagay. Sa trabaho, maraming pong bagay. At sabi nga niya, to the Gentiles. No? Sige pa po. So, ang summary po ng testimony Paul was called by Jesus. Are you called by Jesus? Are we called by Jesus? Yes. Jesus revealed Himself. Did He reveal Himself to us? Yes. Dapat malakas. Did He reveal? Amen. Dapat ganun kasi parang di tayo sigurado. Paul was led to Ananias. Are we led? By LLCC, by Pastor BJN, by Pastor Jopel, by all the pastors, by all the leaders. O kaya naman, baka hindi mo napipil na malit ka kasi sabi na po tapos na yung pag-lead sa'yo, mag-lead ka naman. Pwede ganon, di ba ba? Paul's baptism. Are we baptized? Kaya kung hindi pa, magpabaptize na po tayo. Paul was sent forth for a mission. Did God ask us to go? Did God ask you and me to go? Yes. Mahina. Parang apat lang yung tinatasan ng Panginoon. Did ask God commission you to go? Amen. Amen. Praise the Lord. So, Paul was commissioned to the Gentiles. Parang isa lang din yun. And then, Paul became church planter. Ito ang nais ng Panginoon bago tayo lumisan, may legacy. May na-plan ka na ng church. Baka naman na pagkalaki lang ng bahay mo, 3 lang yung nakatira. Ipagamit mo naman yung ibaga sa ating Panginoon dahil di mo naman yung madadala sa langit. Became church planter, kaya nabuo yung Corinthians, Galatians, Thessalonians, Philippians. Yan po ay part ng Greece. At yung iba ay part ng sumunod po. Walang rason na hindi tayo mag-go. The Holy Spirit is with us. Amen? Amen. Pangako ng Panginoon. Sharing Christ, gaya ng sinabi natin, at ang sagot ng Panginoon, surely, I am with you always to the very end of the age. The Holy Spirit is with us. Kaya natin ito. Sabihin natin, kaya natin ito. Amen. Because you will receive power when the Holy Spirit comes in. Unless hindi natin na-receive ang power. Unless hindi natin talaga ni-receive by faith ang ating Panginoon. Walang Holy Spirit. Although may Holy Spirit na nagbibigay sa, don't do that. Pero yung sinasabing talagang purpose ng Panginoon para gamitin ang buhay natin, hindi natin magagawa yun unless the Holy Spirit comes on us and become our Lord Jesus witnesses. Amen? John 14:6, walang rason. Basahin po natin lahat. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Walang daan.
Walang ibang daan papunta doon sa pangako ng Panginoon. Only through our Lord Jesus Christ. Sige po. Why we cannot do? Sabay-sabay po natin sabihin, dare to go! Dare to go. Yan po. Ang sabi dyan. Kung nasi-share natin kung ano-anong share. Praise the Lord. Meron na tayong BBS. Salamat po sa buhay ni BJN, ni Pastor Anson, na talaga namang ginamit ang kanyang talento para through media, social media, ay nagagamit itong good news, no, ng kaligtasan. Share. Go. Share the good news. No, hindi po ano-anong, sabi ka ng Pastor Jen, yung emotion mo, nilalagay mo sa Facebook mo. Pati yung mga nangangayon, nababalisa, nagkakasakit ka, isip ko anong sitwasyon meron ka. Ang i-share natin yung mga kagaling sa sakit ng tao. Amen? That is the word of God. Go. Start now. Because Jesus is coming back again. Palapakan po natin kami. Bilang Diyos, maraming salamat po. Minsan pa pinagalahanan mo kami kung gaano kahalaga na mapakilala namin yung pag-ibig mo sa tao. Salamat po. Kami nakakilala. Salamat po, binigyan mo kami ng karapatang maging anak. Maging anak mo, Panginoon. At hinihiling namin, Panginoon, dalangin namin, Lord, bigyan mo po kami ng kalakasan. Bigyan mo kami ng katagumpayan. Ang iyong banal na Espiritu ang siyang manahan sa amin upang maganap namin, O Diyos, ang iyong pinag-uutos to go, to reach out, to teach, to baptize, Panginoon. Help us. Sa ganang amin, sa aming kakayahan, wala po kami magagawa. Subalit sapagkat ikaw ang nag-utos, ikaw ang may authority, ikaw ang may kakayahan, kaya po namin gawin ito sa iyong biyaya. Napakaraming tao, O Diyos, sa aming paligid, sa buong mundo, gaya ng aming na-research, O God. There are so many people lost, dying, hopeless. Use us, O God, na may pakilala kung sino ka sa kanilang buhay. Na ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming kapayapaan, ikaw ang aming kagalakan, ikaw ang magbibigay sa amin ng buhay na kasisaya, hindi lamang sa buhay dito, higit sa lahat, sa buhay na walang hanggan. Kaya Lord, we pray, bless each and every one of us. Bago man kami, luma man kami, Panginoon, sa iglesia ito, help us to partake in this great commission. Tulungan mo po kami. Maraming salamat po sa iglesia ito na ito po ang layunin na pinagkaloob mo, pinagkatiwala mo sa aming mga pastor. Help each and every one of us to go. Sa iyo lahat ang kapurihan, ang pasalamat, ang pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.